Hello mga koto, this is Engineer RK from Home Automated PH and good evening to everyone. No? It's Sunday today and as committed last time, we will be doing a Facebook Live session on a weekly basis as a start and as much as can and hopefully you can join us. So we'll be sharing more technical insights and hopefully you can take something from it and yep. Let's start. So for this evening, the topic that we will be discussing is interesting. No? It's about home security, and the title of our topic for this evening is the home layers of defense. Okay, so another interesting topic, and basically. Bakit ito yung napili natin? So, nowadays, ang dami kasi mga unwanted na mga pangyayari, no? And maraming a lot of things going on dun sa ating mga surroundings. So, marami tayong napapanood sa mga news na naakyat ng mga properties or nahuhuli ng mga cameras, no? Na pinapasok yung mga bahay. So, ayun, hopefully, itong topic natin is makapag-share ng a little bit of awareness din kung ano yung mga different layers of home defense kung tawagin. Okay. So, ayun. And so in this session, yan, we'll be covering two major general products, no, inside the market. So, meron tayong mga security cameras kung tawagin. Ito yung nandito sa may left side and its main function is for surveillance. So it's mainly for passive monitoring and also we have the active protection on the right side. So ito naman yung sa example nito is electric fence. So yan, so bakit itong dalawang ito yung napili natin for now? So sila kasing pinaka-general na layers of security existing sa market right now, no? Dun sa left side ito is mainly used for surveillance only pero yung nandun naman sa right side is merong capability naman na manakit, no, dun sa nagplanong pasukin yung property. Okay? So ayun, mababasa nyo rin dito yung word na deters. Okay? So ito very common ito sa mga home security na topic, no? So ano ba ibig sabihin ng deters? Okay, so ang meaning ng deters is from the root word deterrent. So it means something that prevents people from doing something by making them afraid. So in layman's term, so pag nakita ito is magdadalawang isip kung sino man yung magtatangka na gumawa ng isang event, no, or isang pangyayari, no. And ayun, kaya naririnig natin siya lagi sa home security na topic kasi pag nakikita nga ito is maaring ma-prevent yung unwanted na pangyayari, okay? And yan, for example, sa mga subdivision or sa mga private establishment, no, na observe natin to, meron yung merong nakapaskil na ganyan, security notice, surveillance cameras in use. So pag merong masamang intent dun sa lugar, dun sa area, no, pag nabasa pa lang ito, medyo mapapaisip na siya na, oops, okay, meron pala mga cameras dito. So, maaari siyang umiwas, no, or lumipat sa ibang lugar. And yung example kapag sa mga security cameras, pagdating naman sa electric fence naman, meron din tayong mga signages na nakalagay, danger electric fence. No? So, kung sino mang nasa normal na pag-iisip na mabasa ito is hindi na niya akyatin yung property dahil nga nakikita niya merong consequence siyang makakaharap pag tinuloy pa rin niya ito. And yun, siyempre, karamihan naman is takot makuryente, no? Yan. And ang electric fence is napakalakas ng current na nire-release niya, no? So, strong enough na kaya niyang patalsikin kung sino man yung kakapit dyan. Okay? And for sake of analogy, so sa basketball, yan, merong tinatawag na attacker or yung nasa offense mode and meron ding defender. Okay. So ito gusto ko siyang gamitin as an illustration kasi pagdating sa home security,
very similar siya na meron attacker or kung sino man yung merong masamang intent dun sa property. Yan. Yan, nakikita nyo, si mamang naka-bonnet yan. And yung defender naman, ito yung ating mga perimeter fence or yung ating gate, no, considered as yun yung nagde-defend dun sa property ng ating home. Okay. And ito naman yung mga photos ng mga traditional na fence na meron tayo dito sa Philippines. Actually ngayon existing pa rin itong mga to eh. So, ayun yung nasa bandang upper left portion is in yung typical na barbed wire na nakikita natin kadalasan sa mga provinces na napakadaling putulin. Gamit lang ang plies, kaya mo siyang putulin, makapasok ka na dun sa property. Meron mas enhanced version doon, yung nasa bandang ilalim, yung tinatawag namang mga cyclone wire. So ito, mas mahal siya ng konti. And same function, no, to protect yung property. And yan, merong mga steel fence na merong mesh na screen. Yan, okay. Although itong mga to is prone pa rin na pasukin kung merong mga tamang tools naman, yung mga merong ma-intent na pumasok dun sa property. And yan, mga existing pa sa ngayon tong mga to, nakikita pa rin natin, and meron pa yung yan, mas high-tech, no? Joke lang. So, ito naman yung mga traditional na mga fences, lalo sa mga provinces, yung tayo mga Pilipino, napaka-resourceful natin. No? So, yun, yung mga basag na bote, pwede nating gawing fence yan, no? So, yan, kikita natin yan pag under construction pa lang yung property or kapag basa pa yung semento, nabasag yung bote, nilalagay natin. So, pero in fairness, it's still effective naman. No, lalo dun sa mga batang pasaway. No? Siyempre, pag nakita yan, deterrent pa rin siya kasi kita mo ba, may bubog dito. Maring masaktan ako pag inakyat ko to or kinapitan. No? Dudugo ang aking kamay. No? So, ayun. Ito yung mga example ng mga traditional fences, traditional layers of home defense. And here on the next slide naman, so ay yung difference ng CCTV surveillance or ng security cameras versus yung electric fence. So call it yung CCTV surveillance as the witness. So mainly observer lang talaga siya. Yun yung function niya. So hindi siya nananakit, no, pero nare-record niya yung event, yung unwanted event dun sa scene. Okay, which magagamit mo naman in the future for evidence, lalo kung pinasok yung property and meron nanakaw, so kinabukasan magpapablatter ka sa police station, so they will be needing evidence. Yun yung malaking bagay naman sa mga security cameras, no, dun sa footage na re-record nito. Saglit lang mga kota. So okay, yun. Let's continue. So yun yung may nagamit nitong mga security camera. So, just to observe, no, just to gather data, to collect information. Pero wala siya nagagawa dun sa sino mang nakapasok dun sa property. Hindi niya naman nasasaktan to, no. So, nakikita niya lang, kinakapture niya lang yun. Pero nangyari na yung event bago mo siya magagamit, bago kanya matutulungan. Okay. So, kaya siya tinawag na the witness. Okay. Dun sa right naman, si electric fence. So, mas stronger layer to protect yung property mo kasi kaya niya manakit, no? Reactive siya. Pag merong nagtangkang pumasok sa property mo, kaya niya itong saktan. Okay? So, kuryentehin niya ito. Siya tinatawag na the enforcer. And meron tayong maliit na table dito sa bandang gitna. Yan. And so sabi dito, pag CCTV record only, while yung breach response lang, it records only. Okay? So recording lang talaga siya. While yung electric fence naman, it has the capability to induce a physical shock. Okay? Yun yung malaking difference. No? So sa CCTV, merong dalawang modes ito to gather data, collect information. Meron tinatawag na continuous recording, and yung pangalawa naman is event detection mode. So, meron yung mga security cameras ngayon na meron ng capability na motion detect na. So, pag nagkaroon ng motion, dun lang siya magre-record. Ang tawag dun is event detector. Okay? So, ayan.
Pero kadalasan is nakaset tayo sa continuous recording dahil hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng unforeseen event. And yun, so as much as possible, gusto natin nakaka-capture lahat, no? Yung nangyayari dun sa ating area. Okay? So yun yung comparison between the two. And next, so ito is a different angle naman, a different viewing angle naman between the two, no? So, meron tayong tinatawag na passive defense and active defense. So, yung ating mga smart locks, mga doors, no? Yun, yung surveillance monitoring natin, security camera, such as yung ating CCTV, will fall under dun sa passive defense. So, we also call it as the shield. So, big sabihin, passive lang siya. So, it's there, something to protect you, but it does not really attack. No? So passive lang siya. Kung nandun lang siya to protect, but nandun lang siya sa initial nasa initial level lang siya. Kumbaga level 1, no, nung defense mo ng iyong property. Okay? So, yeah, example rin is yung mga environmental sensors, smoke detectors. Okay? Dun sa right side naman, ito naman active defense or call it as the sword. So, espada, no, kayang manakit. Okay? And ang mga features naman nito, meron siya audible alarms, meron siyang sirens, so pag nagkaroon ng breach, tutunog siya ng malakas. So, in a way, pag sino man yung magtangkang pumasok doon sa property, mararattle, and pag tumunog na napakalakas, tatakbo. High chance tatakbo siya, lalay na siya dun sa property. So, active. Yung kagandahan sa active. Intrusion detection, meron din siya motion detection, and also it sends real-time alerts sa'yo. So, kahit nasa ibang lugar ka, nasa province or nasa ibang country, it sends real-time alerts. So, kaganda naman sa panahon natin ngayon, kasi meron na tayong internet, no? Napakabilis na ng speed ng ating mga internet. So, almost real-time na talaga yung pag-receive natin ng mga notification. Okay? So, yan. And, ayun, so question, yung electric fence, saan siya magfo-fall under the two? Is it a passive defense or an active defense? Okay. So, yun, tama, no? So, yan, nasa bandang gitna siya, no? It's a passive and an active defense. So, paano nangyari yun? Let me explain. So, passive defense in a way na existing siya dun sa iyong property. So, nakalatag lang siya dun. So, in a way, it still protects your property. Okay? So, pag nakikita na merong fence, deterrent pa rin siya. No, kahit nga hindi alam na merong kuryente yung electric fence na. So, pag nakita kasi may fence, okay, well guarded yung property mo, no. Ibig sabihin, yung may-ari is gustong ma-protect yung kanyang property, no. And yun yung passive mode niya. So, it acts as a shield. Yung active defense naman niya, once na merong umakyat, merong humawak dun sa ating electric fence, is magre-release ito na napakalakas na kuryente. So, mga kuryente siya. So, doon naman papasok yung kanyang active mode. So, reactive siya in a way, no? And, ayun, kung sino man yung aakyat dun sa property, meron talaga siyang negative intent. Kasi, first of all, meron tayo mga signages na nakalagay. So, ayun, no? Yun yung unang message na madideliver dun sa kung sino man yung intruder, no? Na, wag mong akyatin to dahil masasaktan ka or merong consequence tong kapalit. Okay? So, yun. Doon siya nagiging active pag nagkaroon na ng breach sa iyong property. Okay? So, nasa banda siyang gitna. No? It's a shield and a sword. Okay? So, yun natin makikita yung kagandahan ng electric fence. Okay. Then, yan. Dito naman, makikita nyo yung difference ng one-layer defense compared dun sa two-layer defense. No? So, dun sa left side, ito yung one-layer defense. So, pinasok natin siya sa medium risk kasi kahit papano naman is nakakatulong pa rin siya in a way. No? So, pag meron kasi mga cameras din yung property, deterrent pa rin siya. Pag nakikita kasi merong cameras, kung sino man yung merong masamang loob na nandun sa area. No? Kung merong 5 bahay dyan, yung sayo lang yung merong security camera. So, highly likely na hindi niya papasukan yung property kasi nga tatanggalin ka na niya sa listahan kasi well secured in a way. Pero nasa medium risk lang siya. So ano naman yung high risk?
Ang high risk naman, ito yung as in wala talagang walang security yung property, no? So basic bahay lang, no? Meron ka lang bintana sa pintuan, okay? Walang gate, yan. And kaya siya nagfo-fall under sa medium risk. Yung two-layered defense naman, which is an upgraded version sa line of defense, is considered as low risk. So gaya nung photos na nakikita nyo dito sa right side, no? So meron ka ng cameras, meron ka pang electric fence. No, kung sino mo magtatangka pumasok diyan, talagang napakalakas na ng loob, no? So ayun, two-layer defense, kaya pumasok siya sa low risk, no? Meron pa ring risk, pero at least nakaset siya sa low. So, ibig sabihin, there's a low chance na pasukin nyo yung property kasi talagang pinaghandaan mo siya, no? Well protected, kumbaga. Meron kang 2 layers of defense. Okay? And, ayun, so, that's it, mga ka-auto. Yun na yung ating last slide actually. So, dun sa following slide, meron lang akong isi-share na an upgraded version of yung electric fence, no? So, right now, ang kagandahan, as mentioned nung earlier, is yung internet natin napaka-bibilis na and yung ating phones is napaka-powerful na as long meron kang internet. Napakarami niyang pwedeng gawin, no? Can control your home as shared dun sa previous live session natin. And pagdating naman sa electric fence, yung basic electric fence pala, i-share ko lang muna kung ano yung meron sa kanya. So, ang basic electric fence kasi, nakakontrol mo siya with the use of a remote, RF remote. So, pwede mo siyang i-activate and i-deactivate by the use of the remote. Kaya lang, ang setback lang niya is kailangan nandun ka within the vicinity to control. Okay? Ang limitation lang niya, paano pag nandun ka sa province or nasa ibang bansa, wala kang way to control kasi nga RF lang siya. Kailangan malapit yung remote. Para sa sasakyan, kailangan malapit ang iyong remote dun sa iyong sasakyan, no? Para mabuksan mo siya or masara or maset yung alarm. So, ganun din siya dun sa basic electric fence. So ngayon, meron tinatawag na smart fence. Okay? So bakit siya smart? Kasi integrated siya into the internet. Okay? So, kay Automated PH, meron kami ditong product na to. And ang kagandahan sa kanya is meron kang way to control ang iyong electric fence kahit nasa ibang lugar ka. Nasa ibang bansa ka man or nasa province, no, or malayo ka man sa iyong tirahan. So meron kang way to control yung electric fence, no. So ang ating electric fence, kapag nagkaroon ng breach yan, tutunog yan ng napakalakas na alarm, no. Na kung napanood yung ating mga videos sa ating page. So yan, strong enough na maririnig ng iyong mga kapitbahay, no. So yun, ang kagandahan ng smart fence is through your mobile phone, kaya mo siyang i-activate or i-deactivate. Okay? So meron kang control, no? And napakalaking bagay niya and napakalaking convenience niya, not only to you but also to your neighbor. So imagine kapag nagkaroon ng breach, tumunog ng tuloy-tuloy yung iyong fence and or nagkaroon ng kahit false alarm lang, no? So pag wala kang control, tuloy-tuloy yun. So you need to go back to your property just to turn off yung iyong system. Okay, so yun yung kagandahan nung smart fence kasi di mo na kailangan magbiyahe na malayo kasi nga meron kang control gamit ang iyong smartphone. Okay, and if interested, message lang kayo sa aming Facebook page and we'll be glad to assist you. Okay? So, ayun mga ka-auto, thank you for tuning in. And that's it for our Facebook live session for this evening. Ayan, and hopefully meron kayong na tutunan ulit, no? And so in a nutshell, yung ating home layers of defense is up to us kung paano natin siyang i-set up similar as dun sa ating smart home din, no? And ang factors lang naman dyan is kung anong level ng protection yung gusto mo. The more layers, the stronger yung protection ng iyong property. And pangalawa, of course, is yung cost kasi kakaibat nito yung cost na. Pero, ayun, it's an investment kasi, ayun, uwi mo lang naman dito kung ano yung ayaw mong mangyari, no? And yung systems ng mga to is existing na. So, matutulungan ka niya, guaranteed, no? As long na willing ka na i-apply doon sa iyong private property or sa iyong establishment. So,
That's all for now, mga ka-auto. Thank you for tuning in. Have a great evening, everyone. And hopefully meron kayo natutunan no, sa Facebook Live session na ito. And we'll be sharing more dun sa ating future Facebook live sessions. So again, this is Engineer RK from Home Automated PH. And have a great evening, everyone. Bye for now.